Nahuli sa pribadong isla sa Subic, Zambales ang grupo ng mga dayuhan na nag-espiya umano sa mga dumaraang barko ng Pilipinas at Amerika. Nakuha mula sa kanila mga larawan at video ng US Navy vessel at cargo na dadalhin sa base militar. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Folencio. Sakay ng speedboat, sinalakay ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division at Special Task Force ang Grande Island sa Subic, Zambales. Taas ang kamay! Pinadapa at pinusasan ang mga dayuhan sa pribadong isla. Base sa intelligence report, nang-eespiya umano ang mga dayuhan sa base militar malapit sa isla. Bukod sa paggamit ng cellphone, gumagamit din ng drone ng mga nahuling dayuhan. They were there in the island in the guise of recreational fishers. However, during the surveillance, we also noticed na nagpapalipad po sila ng drone during times na mayroong mga dumadaan na barko. Nakuha rin sa mga sospek ang umano'y video ng isang US Navy vessel, pati mga larawan ng cargo na dadalhin sa base militar. Nakuha rin ng NBI ang papel kung saan nakasulat daw ang araw at oras ng labas at pagdating ng mga barko sa Subic Bay Port. Kabilang sa mga nahuli ang isang Cambodian na tumatayong financier daw ng grupo at 5 Chinese na kumukuha ng mga larawan at video. May isa ring Pinoy na nagsisilbing driver at bodyguard ng grupo. Iniimbestigahan ng umano'y Chinese corporation na umuupa sa isla. Ang usual po dito, napaka-unusual is yung surveillance na kinandak ng ating military intelligence group. Labas-pasok sila dito sa Pilipinas at the same time dumediretso sila dito sa Grande Island, which is yun nga po, exclusive island controlled by a Chinese corporation. Nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa Subic Bay Metropolitan Authority dahil maituturing na strategic vantage point ang island resort. May malinaw na view mula rito sa mga ruta sa West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc. Nakumpiska mula sa mga dayuhan ng mga passport, ID, cellphone at baril. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga dayuhan, pero giit ng Pinoy na kasama nilang nahuli, magpipishing lang po sila. Maaharap sila sa mga reklamong espionage, falsification by private individuals, and use of falsified documents, using fictitious names at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Inaalam pa kung konektado sila sa mga naunang Chinese na nahuli rin dahil umano sa pang-espiya. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.